28 Hindi verse bro, 1. hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, ito sasabihin ko na sa iyo, yung mga Bible verse diyan about sa pagbibilang ng araw. Bakit yung sinabi na ikatlong araw mabubuhay si Kristo? Ikatlong araw. So yung Mamaya, ikatlong araw, hindi naman yung linggo mamaya to, na muna hindi yan. naman yung linggo, Lunes, Martes. Mamaya na muna yan. Atin mo nang ayusin itong sinasabi mo. Kaya ang sabi dito Hindi, sa ito nga Matthew yung sinasabi ko 28:12, bro, wag natin pabayaan. Ito nga yung sinasabi ko. ang ating pinatutunayan dito kung ano yung unang araw. Kaya ang sabi dito sa 28 verse 1, nang magtatapos ang araw ng Sabat, na ito'y tumutukoy sa kapitong araw, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo ay nagpiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Anong araw? Unang araw. Ang Sabat ay tumutukoy sa kapitong araw, unang araw ay tumutukoy sa linggo, kaya unang araw ay linggo. Bro, ganito bro, lahat ng mga Katoliko alam yung verse na yan. Lahat kami mga Katoliko alam. Ngayon bro, ganito. Bakit hindi ninyo Ngayon bro, ganito. inunawa? Teka muna, padaanin mo muna. O lahat ng mga Katoliko bro, alam yan bro. Kaya nga linggo yung pagkabuhay ni Kristo, yan yung special na araw sa amin. Kasi nga, ang tanong ko ngayon ganito. Yung 10 utos bro, may sinabi ba doong kalendaryo? Magbilang ka sa kalendaryo o pagtatrabaho yun, tsaka pagpapahinga? Bro, ikaw nga ang sumagot. Yan ang may sinabing kalendaryo. Sabi mo, magbatay sa kalendaryo. Ang sinasabi ko, kung magbatay tayo sa kalendaryo, pati Biblia. Kaya ang binasa ko, Matthew 28 verse 1. Pati Biblia nga, tsaka kalendaryo. Nasaan nga yung kalendaryo doon sa 10 utos? Kaya nga, ang kalendaryo tumutukoy sa unang araw. Ang pati ang diksyonaryo ay 7th day of the week ay Saturday. Gando bro. Gando bro. I-clear ko sa'yo bro ha. Lahat ng mga Kristiyano, pati lahat yung sila Jumong, yan lahat ng mga nandito, alam namin na yung 6 na araw ng pagtatrabaho para sa Hudyo, ang ikapito ay para sa Diyos, sa Bible, tumapat siya ng Saturday. Alam ng lahat yan. Ngayon, ang tanong ko, yung 10 utos tayo bumatay. Sinabi ba dyan na kalendaryo dapat yung batayan o pagtatrabaho tsaka pagpapahinga? Kasi kahit naman ng creation day, pagtatrabaho tsaka pagpapahinga, wala namang kalendaryo, hindi naman bumabata yung Diyos sa kalendaryo. So yun yung sa'yo bro. Tapos ito yung dyan, argument ko dyan. Hindi lahat ng verse dyan, hindi lahat ng verse yan ay nakabatay sa kalendaryo. Tingnan mo yung sinabi dyan sa mga prophecy kay Jonas na natupad kay Kristo. Ano ba? Yung namatay siya sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. So binilang 1 2 3 ikatlo. Pero sa kalendaryo hindi siya nagmatch kasi namatay siya araw ng Biyernes. So dapat ang starting point ng pagbilang yung kamatayan tsaka pagkabuhay. Hindi sinabing kalendaryo, di ba? Hindi naman binilang sa kung anong araw siya. Hindi binilang ikatlo. Hindi ba pagbibilang sinabi ikatlo? Mali. Pag sinabing ikatlo, bilang ba yun? Hindi, tatlong araw sa tiyan ng ganun din hintulad si Kristo. Kaya nga, ikatlong araw, nabuhay siya muli. Nakasulat. Babasahin natin. Saglit lang bro. Ipinapakita lang sa talatang yan na si Kristo pangatlong araw ay mabubuhay siya. Pero hindi yung binabanggit na unang araw ay Friday o naman. Hindi. Pinapakita lang kung 3 araw siya, mabubuhay siya. Binilang nga sa ikatlo. Di ba pagbibilang yung salitang ikatlo? Bilang ba yun? Para sa'yo? Okay nga. So, hindi siya bumatay sa kalendaryo. Friday, Sabado, nagpahinga ang Diyos, no? Nasa libingan, pahinga. Ikatlong araw, siya ay nabuhay. Kaya diyan wala kami problema diyan. Basta ang ating batayan diyan, ang unang araw. Aminin mo bro, hindi dapat babatayan talaga kalendaryo. Aminin mo na sa Bible, hindi lagi kalendaryo babatayan. Kasi hindi man sila bumatay sa kalendaryo Prophecy na nga yan. Ang tinanong mo kasi kung anong araw, kaya nagbatay ako sa kalendaryo o di kay diksyonaryo. Araw din pinag-usapan yan ikatlong araw din. O hindi naman nagbatay sa kalendaryo. Kaya diyan, wala nga problema diyan. Walang problema. So walang problema bro.
Kung hindi tayo O, kung babatay nabuhay sa man siya, kalendaryo. kung nabuhay man siya ng ikatlong araw, wala problema. Ibig sabihin natupad yung sinabi ni Kristo Hindi na nabuhay naman siya, yun yung nabuhay point siya ko. ng Hindi ikatlong naman araw. yun yung point ko, bro. Ang point ko dito, bro, hindi pala necessary. Kailangan susundin natin yung kalendaryo namin mo. Tama. Ibig sabihin tutol ka. Ibig sabihin tutol ka Eh, na wala naman nakasulat na kalendaryo. Paano ko tututulan? Ano yung tututulan ko dyan? ibig sabihin bro, tutol ka na ang unang araw ay Sunday. Kung tinutulan mo ang kalendaryo. Hindi nga kalendaryo yung pinag-uusapan. Basahin mo muna yung kalendaryo dyan, saka ako tututulan. Pag may nabasa ang kalendaryo sa Bible, doon ako mapapamalian. Di ba, ang sabi sa kalendaryo ay ikapitong araw ay Sabado. Ang Hindi ko- unang araw ay Bro, Sunday. bro, lahat Tapos lahat ang ng dictionary mga ay 7 days of the week ay Sunday. lahat ng tao bro sa buong mundo bro, alam mo 'yan. Ngayon, bago tayo pumunta diyan. Teka muna bro. Bago tayo pumunta diyan. Anong argumento Bago tayo pumunta diyan, bro. Basahin mo muna sa Bible, dapat bumatay sa kalendaryo, basahin mo. Wala nga problema wala kung may mga bagay na pwede nating batayan kung sa pizza lang. So inamin mo Batayan na bro na hindi lagi babatay sa kalendaryo, sa senaryo babatay, hindi sa Tama, kalendaryo. dahil sa ang kaligtasan walang mabasa sa kalendaryo eh. Okay, Diba? wala pala. Walang Salamat. mabasa sa kalendaryo. So ngayon bro, ang tinanong mo kasi kung anong unang araw, kaya nagbatay ako sa kalendaryo. so Pero ngayon kung bro, hindi ka nagtanong kung anong araw, hindi ko babanggitin ang Anong kalendaryo. araw ba, Kuya Johnny, napako ang Panginoon? Hmm? Anong araw siya napako? Friday. Friday, which is 'Di ba? Ang sabi Preparation no? Day, the Sabbath. Preparation day. Kaya nung Sabado, nagpahinga ang Diyos sa libingan. Yun ba yung pinag-uusapan nyo kung ang unang araw nung ano? bro, Hindi. ito. Hindi. Itinanong lang niya kasi kung anong araw, pinako si Kristo. Tapos ngayon, nabanggit ang Okay. unang araw. First day. Wala tayong argumento doon. Ito bro, siya ipapatay at muling bubuhayin. Hindi sa lahat ng oras gamitin ang Babasahin ko bro Ito siya ipapatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. O hindi siya bumatay siya sa kalendaryo. Bumatay ba siya sa kalendaryo? Tama yun, ikatlong araw. So yung ikatlong araw sa kalendaryo bro, sa linggo ba? Hindi naman linggo, di ba? So ang binatayan dito, senaryo. So hindi tayo nakahanay sa kalendaryo. So ito yung tanong ko sa 10 utos bro. Sa 10 utos bro, dito tayo sa Christian, tayo sa SDA, hindi tayo sa Hudyo. Kasi alam ng lahat ng tao na sa Hudyo, ang unang araw nila sa Bible, no sa New Testament, Sunday ta Saturday yung ikapito. Ngayon, ang sabi dito, 6 na araw ka magtatrabaho. Utos yan. Ang ikapito, ilaan mo sa Diyos. So bakit yung mga karamihan mga SDA dito bro, sa mga pabrika, hindi naman nila sinunod, 5 araw lang sila nagtrabaho. Yung ika-6, kasi yan ang starting point ng pagbibilang sa Bible. 6 na araw pagtatrabaho. Kasi sa kay Kristo, pagkamatay at pagkabuhay. Dito naman, pagtatrabaho at kapahingahan. Kaya nga Sabat eh. So bakit 5 araw sila nagtrabaho, starting bilang Lunes, wala naman nagtatrabaho ang mga pabrikante dito ng Linggo. Hindi nila sinunod yung 10 utos. Nagsimula sila Lunes, so bilang 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pagdating ng Sabado, yung iba nagde-day off kasi gusto nga sumunod sa aral ng SDA. Tumapat naman ni kahanim bro. Kasi 5 araw na nagtrabaho eh. Tapos yung Linggo nagpahinga na naman kasi walang pasok, sarado yung company. So hindi nila nasunod yung nakasulat bro, di ba? Pagbabatayan natin nakasulat, hindi kalendaryo. Tama ba? Sa akin naman di ba sinagot ko na kanina yan? Sinagot din ni Brosi yan kanina. Ang trabaho kasi, kahit matapos mo ng 2 araw lang, walang problema yan. Basta ang ikapitong araw, Sabado yon. Yun ang para sa Diyos. Hindi, ang starting point ng senaryo dito ng pagbilang, kung kailan ka mag-start magtrabaho eh. Yun bibilang ng isang araw. Ang pagkaunawa kasi diyan, 6 na araw gagawa ka. Ibig Oo, 6 sabihin, na araw gagawa. ipinapakita na 6 na araw. Ang tanong diyan, kailan nagsimula yung ang unang araw? Okay, may sinabi diyan? Di ba Sunday hanggang Friday? May sinabi diyan, Sunday hanggang Friday sa 10 utos, wala naman.
Common sense na lang gamitin din. Hindi pwede common sense dito, bro. Letra por letra Common dito. sense na lang. Eh Common sense dapat na lang. lalabas niyan, Eh, mali din ang unang mali din araw, yung bro, propeta. Saglit, Kasi saglit bro. Kami, nagpapahinga kami ng ikapitong araw. Nag-umpisa kami ng trabaho Sunday. Lahat ng gawain namin, construction man, Sunday nagsimula yan. Ngayon, pag natapos yan ng Lunes, panibagong trabaho na naman yan. Ngayon, hanggang Friday ang trabaho. Ibig sabihin, mula Sunday hanggang Hanggang Friday, Friday. lahat ng trabaho mabibigat pwede mong gawin sa 6 na araw na yan. Pagdating sa ikapitong araw, pahinga. Para sa Diyos yan. sa Pero kung natapos sampung mo oras, yung, bro. bro, kung natapos mo yung trabaho mo 5 araw lang, pwede ka magpahinga. Pwede ka magpahinga, no? Pero ang pinili talagang araw ng Diyos, ikapito. Yun talaga ang pagsamba. Kaya nga, Ayon so paano natin Leviticus bibil 23 sa, verse sa ano bro, sa nakasulat sa 10 utos, batayan natin yung nakasulat diyan. Kailan ang starting point ng pagbibilang? Sunday nga. Hindi sa nakasulat bro, wag tayong magsabi common sense. Wag tayong magsabi ganyan, ano yung nakasulat diyan. May nakasulat Sunday diyan. Ay naman, Ari. Kaya May kung ating nakasulat. batayan ang Matthew 28 verse 1, ang sabi doon, Hindi unang nga tayo, araw, di naman yan 10 utos ang bro. trabaho, Dito tayo sa 10 utos bro. Wag tayo Linggo bumati sa talaga ibang ang unang araw ng pagtatrabaho. sa Linggo mga talaga. Hudyo bro, lahat kami dito alam na namin yan bro. Wag mo nang expose kasi alam na namin yan. O hindi, ibig Ngayon, sabihin, alam na ninyo. Ngayon Ang sa panahon ang natin ngayon, bro, sa panahon natin ngayon, bro, susundin natin yung 10 utos. Kailan ang starting point na sinabi diyan, 'di ba? Kung kailan ka magtrabaho, doon yung start ng bilang. Wala naman sinabing linggo diyan, bro. Kahit sa creation day, wala sinabing linggo. Brose, ikaw naman magpapaliwanag. Parang namamaos na ako eh. Kasi gaganto yan, bro. Pag nilagay natin Ganito bro ha. Kahit anong klaseng paliwanag namin, kung hindi mo tanggap yung paliwanag namin, walang kwenta hindi, yung aming bro. Ayaw mo kasi aminin, bro. Aminin. Ipinaliwanag namin kung ano ang ayon sa Biblia. Dahil ang sabi doon, 6 na araw gagawa ka. Ibig sabihin, Gagawa pala eh. understood na yon na umpisa ka na Lunes, Ano ba yung paniliwanag mo? basta matapos yan hanggang Friday, ikapitong araw, para sa Diyos yan. Bro. Yun ang sagot namin. Kung Bro. hindi mo tanggap yan, walang problema. Bro, sabi mo bro, ipinaliwanag mo. Ano bang sagot mo, bro? Common sense na lang yan. Hindi mo pinaliwanag, bro. Wala kang pinapaliwanag, bro. Common sense na lang Ipinaliwanag yan. ko nga na ang unang araw, yan ang starting ng pagtatrabaho. Oo, pagtatrabaho. Gusto mo kasi litra por litra na ipinag-utos ng Diyos na doon ka umpisa ng trabaho. Kaya ang sabi sa talata, 6 na araw nagagawa ka. Ibig sabihin, kaya ko sinabing common sense dahil Hindi mo nga pinaliwanag eh. Wala kang explanation. Alin bang binanggit diyan na 6 na araw? Umpisa ka talaga sa unang araw para makumpleto mo yung 6 na araw. Sa sunod na tanong ko, bro. Kung walang nakasulat diyan, kung walang nakasulat sa Bible diyan na kailangan batayan yung kalendaryo na dapat linggo talaga. Hindi pwedeng mag-iba ng araw. Kailangan linggo talaga ang starting point kasi kalendaryo linggo. Kung walang nakasulat diyan na ganun, bro, dito sa may unang Korinto 4:5-6. 'Di ba bawal wag humigit sa mga bagay na hindi na mga nasusulat? Alam ko yan. So bakit hinigitan mo, bro? Hindi higit yan. Hindi hinigitan yan. Dahil yun talaga ang unawa namin sa talata. Kaya So, kung hindi mo maabot Dito yung sa ibang verse pa, kung hindi mo maabot yung unawa sa talata, ay dapat aralin pa eh. hindi kasi ikaw ang nagsabi kalendaryo, bro. Kasi kami, bro, sinunod namin 'yan. Wala lahat ng mga Katoliko sinusunod yung 10 utos. Kung sinunod pala ninyo eh. Oo. Kaya nga, pero yung pagsunod namin naka-pattern sa nakasulat. Dapat kung ano nakasulat lang, yun lang wag natin higitan, di ba? Kung ano lang yung nakasulat, 6 na araw magtrabaho. Bro, ganito ha. Starting point. Pwede mo mag-explain lang din ako. So, tapos na mag-explain. Ibalik yung tanong sa iyo. Sabi nga yung 6 na araw, ang tanong ko sa iyo, kailan magsisimula yung unang araw sa 6 na araw na paggawa mo? Sagot, letra por letra. Sa kailan ba nagsisimula yung unang araw? Di Lunes.
Lahat naman yan dito, puro Lunes eh. Para masunod namin yung nakasulat sa Biblia letra por letra. Hindi kami babatay sa sunod ng tao, kailangan kalendaryo. Meron bang batayan sa Biblia na ang batayan ay Lunes, ang umpisa ng araw? Hindi naman yung eksaktong Lunes ang batayan namin kung kailan yung starting point ng pagtrabaho. Yung starting point ng pagtrabaho. Teka muna bro, pa-explainin mo naman ako bro. Wala pa nga 10 seconds yung bro eh. Pa-explainin mo muna ako. So sabi mo, kailan yung starting point, anong araw? Natapat dito, starting point ng pagtatrabaho base sa Biblia, letra por letra, wag natin higitan, wag natin dagdagan. Ang starting point diyan, magtatrabaho at pagpapahinga. Ang starting point ng pagtatrabaho dito, Lunes. Kasi yun yung starting point ng pagpapahinga. Hindi kalendaryo kami magbibilang ng kalendaryo, bro. So, Lunes, starting point ng pagtatrabaho. Pagdating ng linggo, ikapito na yon. Kasi ang starting point ng bilang, Lunes. Pagdating ng ikapitong araw, linggo, ibinilalaan namin sa Diyos kasi nakasulat yan sa 10 utos, bro. Hindi kami bumati sa kalendaryo. So, kasi, pag binabatayan lagi natin kalendaryo, bro, tapos iba pa yung kalendaryo. Saglit lang. Ibig sabihin, kung Lunes ang unang araw ninyo, ay hindi na kayo nakasunod sa kalendaryo? Sa pamantayan ng Biblia. Ang sabi sa Biblia, Mateo 28 at meron pa sa Marcos diyan at meron pa sa Lucas diyan, na ang unang araw ay linggo. Sinabi diyan 10 utos na pagtatrabaho. Wala naman sinabi diyan, tsaka mga Hudyo yan, bro eh. Ang tinatanong mo bro, ulitin ko bro palusot na lang ninyo para conclusion na naman. Pasalitain mo muna bro. Pasalitain mo muna bro. In reality, kahit yung mga SDA, nasakop yan dito ng mga trabador dito, in reality, ang starting point ng pagtatrabaho, batay sa letra por letra 10 utos, magtrabaho, 6 na araw, ikapitulaan sa Diyos. Nag-start yan Lunes. So para masunod yung nakasulat, wala naman sinabi diyan na nasa 10 utos na strictly, kailangan nasa kalendaryo to. Walang ganyan eh, pandaragdag yan. So, para masunod namin yung nakasulat, dahil Lunes ang starting point ng pagtatrabaho, yun yung start ng pagbibilang namin. Hindi kami magbibilang ng linggo kasi wala hindi yun yung letra por letra eh. So sa amin, letra por letra. Ha? Meron ka bang patunay diyan na may pahintulot ba ang Diyos na ang pagbibilang ay Lunes na simula ng trabaho? Meron ba? Hindi, sa 10 utos bro, wala rin nakasulat na Sabado bro eh. Ay linggo bro eh. Ang tanong ko kasi kung meron bang patunay na pwede tayong magbilang ng Lunes para mailusot ang ikapitong araw ay Sunday. Hindi sinabi yung Lunes. Mamanig ka. Ang Exodus 20 verse 10, ang sabi doon kasi ibig sabihin diyan ay may kinalaman sa weekly cycle yan. Weekly cycle. May kinalaman sa weekly cycle. Kaya ngayon, ang inyo palang batayan ay trabaho. Ayun yung nakasulat bro eh. Sa amin bro, makinig ka naman, pasagutin mo ako. Wala kayong mababasa sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ang batayan ay kung anong trabaho ang simula, kung anong araw ang pagsimula ng trabaho. Basahin ko. Sabi mo bro, ganito, lumabas. Kaya mo na bro, pasalitain mo na ako bro. Sabi mo bro, ganito, wala kang mababasa. Ang starting ng pagbibilang, pagtatrabaho. At ang kapahingaan, yun yung pagbibilang, pagtatrabaho at pagpapahinga. Genesis yung creation at saka sa 10 utos nakasulat yan. 6 na araw ka magtatrabaho, ang ikapito, ilahan mo sa Diyos pagpapahinga. Hindi kami nakabatay sa kalendaryo, bro. Hindi kami nakakulong sa kalendaryo, bro. Nakakano kami sa letra por letra. Si Brosy naman ang magpaliwanag. Baka mas malinaw. Hindi, nasagot ko yung tinanong mo eh. Sabi mo, saan mababasa? Sabi mo, walang mabasa. Meron pa. Bro, pare lang tayo eh. Nasagot. Ayaw mo naman kasi akong pa-explain yung bro. Sa iyong paliwanag. Pero, ang sabi ko sa iyo, yung tanong mo, nasagot ko, ayon sa paliwanag ko. Teka mo na bro. Kung hindi mo tanggap, walang problema. Teka mo na bro, hindi. Pare lang tayo ng pananaw. Hindi ko rin tanggap yung ganun paliwanag. Hindi. Nagre-resolve ba tayo dito bro? Ngayon, sabi mo kanina bro ha, narinig ka nila, sabi mo kanina, wala kang mababasa na ang batayan
ng pagbibilang ay pagtatrabaho at pagpapahinga. O, basahin natin yung Bible. O, mali na kayo dyan. O, si basa. Basa. Sa talatang 9. Ito sabi mo wala mo basa sa ang starting point ng pagbibilang. Anong kanya? Pagtatrabaho at pagpapahinga. O, basahin natin. 6 na araw kang, anong sabi dito? Gagawa ng iyong gawain. Ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapito ay araw sa Sabat. Ikapito. Ano yung binatayan? Gawain at Sabat at pagpapahinga. Ay, nakasulat na. Diba tama, nakasulat? Oh. Wala kami problema diyan dahil ang aming kwan diyan ay nag-umpisa kami sa unang araw. Wala kami problema diyan. Ang naging problema lang kung gagawin yung Lunes yan, walang pahintulot ang Diyos. Ibig sabihin pala hindi nga kalendaryo. Ibig sabihin bro, ang sinusunod ninyo yung opisina. Hindi bro. Ganda yan bro. Pag pumatay ka ng Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, yung mga pangalan diyan sa kalendaryo, dapat ikaw ang nagsabi na dapat sundin natin yung mga pangalan sa kalendaryo, Lunes, Martes, Linggo, Lunes. Dapat basahin mo yan bro. Sa Biblia, batayan natin yung kalendaryo sa 10 utos. Kasi wala namang kaming style na ganyan bro, nababatayan yung kalendaryo sa 10 utos walang ganyan. Wala nakasulat dito bro. Kahit anong gawin ko dito. Wow. Bro, ikaw naman papaliwanag. Nangangalay na ako. Ayun. So dapat mga bro, ang paalala ang munting paalala sa inyo ni Brother Boy Letra, especially kayo mga Bible alone. Dapat Bible lang, 'di ba? Huwag natin isaksak yung kalendaryo sa Bible. Kailangan nabatay tayo sa kalendaryo. Sino bang Boy Letra dito? Wala namang Boy Letra. Baka ako pagod ka na. Teka muna, Sino bang Boy Letra dito? John Paulo? Oo. John Paulo? Hindi nga pwede na. Hindi nga pwede Kilala ko dito yung bro. boses mo sa Boy Letra, pero sa John Paulo, Yes, hindi ko kilala. Letra naman yung batayan namin bro, pagtatrabaho at pagpapahinga. So ganito yung advice sa inyo bro. Ang munting Galing. advice sa inyo ni Boy Letra sa lahat ng mga SDA, dapat Bible sa Bible lang tayo. Lalo pare mag-sharing tayo. Huwag natin Bible. gagamitin yung kalendaryo dito bro. Paano kung walang kalendaryo? Ang sinusunod ninyo ay opisina eh. Ay wala kami sinabi, wala sa stand ng Roman Catholic Church yan bro, sundin yung opisina bro. Walang opisina, di ba sa Lunes? O pambira, ang isinusunod nyo opisina, hindi Biblia. Walang sinabi dito sa CCC namin bro, sundin nyo yung opisina bro. Ang sabi dito sa Bible, no? Ang sabi ng Bible, no? Ang babatayan dito, yung kapahingahan at pagtatrabaho, yun lang. Ganun lang tataka ako sa inyo, dagdag kayo, kalendaryo. Meron pa nagsabi, pati sa langit may kalendaryo daw. Ay, meron. Wala ng langit. Sa kalendaryo may langit? Ay, sa langit may kalendaryo? Ay, bakit may sabat pa rin? Kung walang ganun. Saan ba Sa galing ang langit may sabat? kalendaryo. O, saan nakasulat yan? Bible lang tayo. Huwag tayong humigit sa nakasulat. Okay. Basahin mo. Asan? Isaiah 66 verse 23. Basahin May natin. sabat doon nakalagay. Sabat ha, sabat. Hindi sabat yung sinabi mo, bro. Kalendaryo nung lumabas sa bibig mo. Hindi sabat. Anong sabat? Ay ikapitong araw. May sinabi kang sabat kanina. Sabi mo kalendaryo yung topic natin, bro. Yung sabat equal sa kalendaryo na? Di ba ang ikapitong araw ay galing sa kalendaryo? Hindi galing yan sa kalendaryo. Galing yan sa 10 utos. Nakasulat yan sa bato, bro. Ay, hindi yan ganyan, bro. Huwag natin dagdagan yung nakasulat, bro. Ganon din sa kalendaryo, ano bang unang araw? Di ba? Lunes, Linggo. Pumatay na naman tayo sa kalendaryo. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ikapitong araw, Sabado. Back to kalendaryo na naman tayo nito. Una, hindi mo nga yan mabasa yung salitang kalendaryo sa Sige tayo. Ikapitong araw. So ngayon, sabi mo, sa langit may kalendaryo. So basahin mo ngayon yan. Babasahin natin dito, showdown to. Pagka hindi, talaga nagdadagdag yung SDA sa sa Bible. Dapat Bible sa Bible lang. Game. Si Brose mo na ang inyong kausapin at may dumating anak ko. Okay, game. Game, bro, Steve. Saglit Totoo yung ha. narinig ko, Tay Johnny? Totoo yung narinig ko sa langit may kalendaryo. Game, bro, Steve. Ilatag nyo yung kalendaryo. Sa langit may kalendaryo. Babasahin natin. Pabira talaga kayo.
Ay, kaingat. Ay, si Bro Simula. At may bisita ko din eh. Sige, sige bro. Enjoy ka lang dyan. Okay, salamat ha. Salamat sa pagpaliwanag. Sharing lang naman, sharing. Yun ang Ganda. pinakamalinaw na paliwanag. Ha? Ang ganda naman sa langit. Sabi mo common sense eh. Hindi nga ka nga nagpaliwanag eh. Nag-shortcut ka nga. Si Bro Simula. Common sense na lang yan. Saglit na yan. Mag-mute lang muna ako. Bro, Ganda na eh. pag sinabi bang common sense na lang yan, nagpaliwanag ba yun? Di ba hindi nga nagpapaliwanag? Kunyari, sasabihin mo, bro, paano to? Di, common sense na lang yan. Hindi ka nga nagpaliwanag nun. Kasi nga, gano'n lang. Again, may bago na tayong ano ngayon ha. May bago na tayong topic ha. Sabi niya, sino pa ba yung SDA dito? Si ano na lang, si Tata Jose. Wala na to. Tara, i-change topic na. Hindi, Wala parang na. malapit na silang lumaya eh. Kasi sa langit may kalendar na. Grabe bro. Ang lalalim ng doktrina natin bro. Sa Roman Catholic Church. Pagpatungkol sa langit bro, ang bibigat. Mystery nga eh. Talagang partial lang yung inaano. Tapos yung Tingnan aral mo. nila sa langit may kalendaryo. Oo. Ano naman yan? Tingnan mo yung mga nasa kulungan. Hindi nagbibilang ng araw yan eh. Taon ang binibilang yan eh. O taon binibilan niya. So sa kung ibig sabihin, i-analyze ko yung sinasabi ni Tatay Jose ah. Kasi expert ako sa pag-analisa ng mga argumento at dokumento eh. Talagang ako yung si Detective Conan eh. So kung yung ay analisa ko yung niya, sinasabi niya sa langit may kalendaryo. So ang bilang kasi sa langit, isang araw dito sa lupa, sa kalendaryo, isang araw dito sa lupa, isang taon. Ibig sabihin, nakakulong pala sila Tatay Jose, si Tatay Jose, si Tatay Johnny. Pag sinasabi nilang sa langit may kalendaryo, nagbilang sila ng taon. Yun yung na-analyze ko eh. Dapat pala, ang una munang inutos ng Diyos bago yung 10 utos, dapat inutos niya muna na gumawa kayo ng kalendaryo. Kasi hindi pwedeng walang kalendar, hindi pwedeng may sabat, tapos walang kalendaryo. Kasi ang conclusion niya sa langit may sabat. So therefore, may kalendaryo din sa langit. Dapat inutos din ng Diyos yan. Bago ko bigay 10 utos, gawa mo na kayong kalendaryo ha. Para diyan ako babatay, bibilangin natin yung kalendaryo. Stricto tayo sa kalendaryo.